Coach Miranda Minor, ang crypto coach na inyong maaasahan. Coach Miranda Minor, sa cryptocurrency kayo'y gagabayan. Coach Miranda Minor, hangarin na lahat ay matulungan. Pagmamahal at culture of malasakit sa kanya'y mararamdaman. Maraming salamat guys. I love you 3,000. Coach Miranda Minor, ang crypto coach na inyong maaasahan. Mga kamiranda mula sa Luzon, at sa Visayas, at sa Mindanao. At sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ngayon sa buong mundo. I love you 3000. Hello, Camiranda. Woo! Like sounds like a pro. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malasakit. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malasakit. Disclaimer. This content is published by Global Miranda Minor Group LLC, FZ, a Dubai-based entity. All information is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice or investment solicitation. Crypto trading involves substantial risk and may not be suitable for all individuals. Always do your own research. This material is not intended to market, offer, or promote securities or financial products to residents of the Philippines in compliance with the Securities and Exchange Commission, SEC, of the Philippines. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda. GM mga kamiranda. Again, good evening on behalf of Coach Miranda Minor. My name is Prof. Tov. Welcome na naman sa ating live stream ngayong gabi. Shoutout sa ating mga commenters ngayong gabi na nandito na. Yan, good evening, good evening. Yes, on behalf of Coach Miranda, yan. Shoutout kay Yozima Ngani. Nandyan din si Tart Fernandez. Nandyan din si Ivan Madayag, si Extra Mustard. Yan. Shoutout sa inyo. Yan. Simula na ang TA kay BTC. So habang nagpapainit muna tayo ng mga audience. Sige. Bigyan natin. Mag-TA tayo ng onte. Let's do something kay BTC. Ano ba nangyari kay BTC ngayon? So habang inaantay natin ang ating guest for discussion. Good evening din sa'yo, Riddles and Giggles. Good evening, Ivan Madayag. Good evening, Tart Fernandez. Yan, sa mga nag-comment sa ating YouTube, si Yozima at si Extra Mustard. Kamusta mga kamiranda? We love you 3,000. Again, yan. So, share lang natin yung screen natin. Dun.
Yan, habang inaantay natin yung ating guest for tonight, for our tonight's discussion. So ano ba nakikita natin kay Bitcoin ngayon? So clearly, in terms of market structure, meron tayong downtrend. And sa mga inaabot ng ulan dyan, shoutout sa inyo, magandang gabi. Hopefully, stay safe kayo dyan sa mga kaibigan ko sa Bataan na medyo iba nawala ng kuryente pa daw or magkakaroon ng mga problema sa outages. Stay safe po. Medyo maulan din po tayo ngayon sa Pilipinas. Okay. So, some random TA lang po dahil meron tayo dito before we start while waiting for our guest. So, makikita natin dito ang ating multi-month na trend line na downtrend if approaching na tayo sa third touch, no? So, may possibility tayo na mag-touch dyan and pwede rin tapusin pa tong triangle of life natin to actually have a breakout. Pero for now, wala pa tayong confirmation on anything. Ito yung immediate resistance niyan. As you could see, nandyan. Kung sakali man siya mag-breakout, kailangan pa rin there's enough volume, no? Kung sakaling dito pa siya magagaling, paakyat dyan. So, it's been how long since gumagalaw ang ating market? Ayan. So, very positive. Maraming natutuwa sa nangyayari sa market ngayon. So, this has been happening at least for 6 months na itong consolidation. May onting pag-akyat dito. Gaano kabilis ba to? Yan. So, approximately 2 months. Tapos, bumuelo siya paakyat. Tapos, ito, since bumaba, ayan, meron din siya approximately 2 months na. So, hindi natin sure. Baka magkaroon lang ulit ng upward movement and then mag-consolidate ulit. Or mag-consolidate na siya sa area na to. So, let's see how it plays forward. Then, ayan, makikita natin ang mga support and resistances and market structure right now with Bitcoin. So, kung may mga bullish news, abang lang din tayo para baka makatulong sa volume. And kung titingnan natin on the lower time frame, meron din siyang upward trend na ginagawa na. Kaya, meron ng ilang touches din. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang uptrend na yan hanggang dito sa resistance na to or kahit dito sa current level na to na inaabot niya. Yeah. So, let's see. So, pwedeng dyan na yan dumiretso. Abang tayo ng mga confirmations. And, siyempre, use the Miranda Miner system. Again, we are a trend-following system. So, please do check that. And sa ating mga audience ngayong gabi, no, salamat sa mga ating likers and commenters. Ayan, shout out kay Pew Pew. Hi, mentor. Sabi rin ni Albert Guevara, 70K BTC na ba? Ano ba masasabi nyo? Sige nga, type nga dyan. Ano ba sa tingin nyo? Aabot na ba tayo dito sa 70K ulit? Ano bang mga factors na makikita natin? Ano bang mga news? O, tingnan natin dito sa TradingView. Bitcoin hits 5-week high as US stock futures rise. Ayan. So, tingnan din natin yung news na to. Ay, hindi nag-load. Tingnan na lang natin sa Google. Bitcoin reaches 5-week high. Tingin tayo ng mga news. Okay. So, tingnan natin ang nandito. Ayan. Nasa 66K na tayo. Highest level in 5 weeks. So, technically nga, ayan nga. Yung nakita natin in 2 months time. Ganyan. Fuel ba siya institutional interest? Garnering over 600 million in inflows sa US spot ETFs dahil mainly sa US Clarity Act. And kung nakakapag-trade kayo, nakakapagtingin din kayo ng charts, nakikita nyo yung pagpasok ng several na mga charts na nandun din sa pattern na nakikita natin similar kay Bitcoin. So, lahat sila ay may mga multi-month, multi-week na mukhang pa-breakout din. So, baka sumubay. Hindi tayo pwede mag-assume. We can only follow what the market is showing us. So, wag tayo magpadalos-dalos. Again, the week is just starting. So, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ano. Alright. Sige, so right now, ngayon, abang lang tayo ng possible market movement. And at the same time, kung kayo ay naghahanap ng community, first time dito sa ating live with Coach Miranda Miner, please do follow the pages, etc. Okay? May nasabi rin pala dito, ayan, yung Senate hearing ng Clarity Bill. So,
Check natin yung recent ano yan before we Clarity Bill hearing. So for July 17 ang isang recent dito na may news. May 11 hours ago. So I'm not really as updated right now to be honest, but tinitingnan ko yung galaw ng market based on this. But definitely maganda tong abangan. So tama yan. Type 1, thank you kay Mentor Daryl, no? From Baguio, hope you're all there. Sabi rin ni CJ Boy, isang bagsak pa. I would prefer that na gumalaw pa muna ang ating market, no? Mas magandang magbumelo pa kasi sabi nga nila, the bigger the squeeze, mas mataas ang mararating rather. Yan. Okay. So, nandito na ngayon ang ating guest. Nandiyan na siya sa backstage. Ayan. So, sa mga hindi pa nakakaalam or kayo mismo na nandito ngayon sa live, may mga gusto kayo maging guest natin, feel free to suggest and syempre, share the live na rin and so forth, no? Yan. So, sige. I-add na natin on stage. Welcoming on stage ang ating very special guest for tonight. Kung ready na siya, ready na. Mukhang naistorbo natin siya ng onte. Hi! Good evening. Narinig mo ako? Narinig niyo ako? Yes, naririnig kita, Boss Yeah. Gio. May konting Kumiya. technical Sino nakakilala problems, dito kay Boss Gio? Naririnig niyo ba siya? Naririnig? Loud and clear? GM. GM, What's up? GM? Yan. So, lalo na sa ating mga listeners from abroad, no? Yan. Mhm. So, siyempre, kakastart lang ng US market din. So, ayan. So, Kaninang welcome. 8 p.m. actually our time in the Philippines. Kakastart Yes. ng US market and you're seeing an uptrend sa BTC ngayon. Totoo. Diba? Talo kung may mga expert traders natin, ganyang oras sila gustong sumabak sa market. Yan. Tapos Yun ito. yung lagi nating naabangan pagbukas ng US market. Lalo na sa New York. Yan talaga. Totoo. Oy, Gio, basketball player ka. Dami nagtatanong. Basketball player? O baka nakilala ka nung naglalaro ka pa nun. Hindi. Kasi meron ako isang channel all about basketball, NBA. It's a different, it's part of it, you know. Yeah. Tsaka syempre kung nasusundan nyo rin, he's one of our good friends in the industry, no? A good fan of Stephen Curry nung time talaga sa GS, nung nanonood pa siya sa US. And baka bumalik pa siya sa US. Parang every year, no? Nasa US, nanonood ka ng mga NBA games. This time pupunta ako New York kasi alam mo na nag-champion yung New York Knicks. Hindi, anyway. Yeah, it's meron tayong mga ganap sa crypto sa US. It's gonna be in South Carolina this year, October. And then I'm gonna be dropping by sa New York para makapag-connect uli sa mga financial peeps natin dun sa New York. So, di ba si Coach Miranda? Yeah, si Coach galing from New York. Oh, di ba? Favorite in New York as well. Ako rin, lagi rin bumabalik sa New York kasi doon talaga maraming connections, marami ka natututunan about financial markets, not just crypto, but everything else. Macro, yun. Yes, okay. Sige, understood. So, ganun talaga dahil marami nangyayari nga sa market ngayon. So, we have to be aware, lalo na pag US, no? Yes. So right now, tingnan natin yung mga discussion. Let's go with number 1, yung episode natin from yesterday. So, ang isa sa mga naiisip ko right now is, ano ba nangyayari sa Philippines ngayon when it comes to sa trading or yung mga nagiging balita at least in the past weeks, no? So, right now, ang isang mga nabalitaan natin, may mga celebrities na meron daw nag-engage ang kanilang partner sa crypto trading and at the same time, merong mga hindi kaganda-gandang nangyari. And yun, so may mga ganung nangyari. So, Gio, may question from one of our viewers, no? Do you know Jeff Comia? Marami kasing Comia So, I might know Jeff Comia, might hindi. So, subjective yan. So, hindi ko sure. Pwede, research natin. Yep. Sige, hindi ko sure kung sinong Millionaire Progress to sa YouTube ni Coach Miranda. Baka sakaling kilala, no? Yep. Anyway, so, ang topic natin ngayon. Our topic. Tsaka yung Comia. Lamang kululong. Ayan. So, syempre, gusto nating mas makilala ng mabuti yung ating mga community. So, si Gio is a KOL and at the same time, he's starting also to build this community. Pero several years back,
medyo sabay kami nag-start ng Yeah. trading ni Gio. Marami kami pinagdaanan. More on spot kami. Spot trading kami Around. talaga that time. Nag-features naman tayo konti noong 2021. It's mostly, There's some time. yeah. Mm. Ganun. So can you 2020, siguro, 2021 yan. yeah, Hanggang pwede kang sa kwento na parang konti. nauso yung retail hype nun, di ba? NFTs, P2E, and all those stuff. So doon tayo na-distract after learning how to trade basics. Anyway, ano? So, yun, let's start muna with the quick backstory. So, since 2021, it's almost 5 years na, no, na nag-run yung actual nating experience in the crypto industry. We've seen the highs, the lows during the pandemic. Actually, if you can remember, the earliest days talaga was 2016 to 2017. This guy, tawag dito, this guy called, kung early usapan, may computer shop kami dati, 2010, 2011, during that time. Hindi naman 2010, 2011, I think, nagta-trending yung Bitcoin on Reddit. And then, may computer shop kami sa QC. And then, maraming mga estudyanteng, mga STI, AMA, and all those stuff na nagko-computer sa amin. Of course, gaming. And then, uso pa nun yung, may tinatapos ka na games, mini-games, and certain tasks, and then you get free Bitcoin. Pero, nung time na yon, if you're gonna ask people about Bitcoin, laging sinasabing scam. Pag pupunta ka sa mga bangko, sabihin scam. So, pinaka-may-ari ng computer shop ng aunt ko. And then, tinanong niya sa bank, to be specific yung Blue Bank, sabi scam, don't touch it. And then, wala. Who knows what happened? In-offer lang naman nila Bitcoin para makapaglaro sila. Kasi nauso nun yung makapaglaro na, kuyari, whole day ako sa computer shop or 1 hour computer shop. Hindi ko na alam yung specifics, but yun yung in-offer nila during that time. So, that was the first, And the next encounter ko was 2016, 2017. Nung nag-open up yung isang local exchange dito sa Pilipinas, uso doon yung nagre-refer ka, magkakaroon ka ng free 50 pesos worth of Bitcoin nung time na yun. Yan yung parang okay, ito yung touch natin ng crypto, refer. And then, eventually, ayoko na maglagay sa Bitcoin kasi mahal na. So, naglagay ka sa mga Ethereum, XRP yung time yung tinitrade mo. Tapos, nangyari, 2018, parang feeling mo scam kasi bumagsak lahat ng pera mo. And then, 2020, yan yung warm-up na, nauso yung mga streaming online na pag-uusapan na, warm-up. And then, 2021 came. That's where we dived in heavily, di ba? Early 2021, wala pang mga P2E nun. Nag-trade, nag-chill tayo ng trade nila araw doon sa GC na about trade natin sa XRP, sabihan nyo ako long tayo, di ba? Yun yung mga time na yun. I can remember. Mga meme coins pa yun, yes. Meron pa mga SHIB no, aside sa those were times during nag $200 to 10K challenge siya, and then eventually na come back to it, and then P2E happened. And then after P2E happened, we documented everything through P2E, and then our career flight, and then doon tayo nag-dive in more sa crypto about risking traveling and meeting people from all around the world hanggang sa kung nasa na tayo ngayon, di ba? Ganun. Totoo. Mahaba-habang journey rin. Mahaba ba? Ang dami pang details actually. Coach Miranda rin that time kasama natin sa mga guesting, kasama natin sa mga events. And iba pa si GMMG as it is now. Hindi pa sila sa Dubai. Super laki na. Sobrang laki na ng growth ni GMMG. Kaya kung part kayo ng growth ni GMMG or pumapasok kayo ngayon, it's really something na you should be proud of na we have a founder, we have a coach tulad ni Coach Miranda na is pushing for the growth, not just for the students, no, but for everyone involved in the industry. Kaya tuloy-tuloy ang education all over the Philippines. So as we're diving through, so nagkaroon na kami ng short catch-up sa story. So kung hindi nyo pa naririnig si Gio, ayan. Sabi nga ng isang commenter natin, si Pew Pew, solid daw yung BAYC sa likod. Ito sa time, yes. Yan yung pinakamalaking FOMO ko dati, 2021, May. Nakita ko yung mint yan. Di ba nagda-dive in ako NFT early? Tapos hindi ko pinansin. Pinansin kasi mahal, 0.08 ETH Yung time na yun, mahal. And then parang isipin mo, tas hindi naman nag-mint out. And then eventually bigla nagmahal, 0.4 ETH. Sabi ko, hala, hindi ko na mahahabol. Tapos nagsibilihan na yung celebrities, hala, shit. Tapos nakita mo kung ano nung NFT pinagbibili ko noon para lang magkaroon ng ganyan.
Pero nangyari, puro the next BEYC, the next BEYC, the next BEYC. Ano nangyari? Wala nangyari. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin BEYC. Pero eventually, work our way up. Tapos, real talk, nakatulong tong exchange na to. Ayaw ko na banggitin, pero yan na yan. Na maka-build ng connections and ano sa industry na to. And then, I was able to get my own, which is nasa likod. Di ba? Yan. So, sa lahat ng mga nagsisimula or magsisimula pa lang talaga sa industry, it starts with a small dream. Yung dati, 0.08 ETH, malaki. Pero ngayon, iba na yung mga ganon. So, it's sort of an inspirational story din na things happen over time. If you stay long enough and you learn while you're staying, hindi ka lang nanonood. That's So, makikita mo talaga yung value na over some time, like stood the test of time. Umangat, bumaba floor price, pero yung community, yung camaraderie, tsaka yung club talagang solid. And lalo na pag matted ka na events and then you're seeing them online, solid community, hindi talaga nawawala. And yeah, that's where yun talaga nakapag-sold sa akin. Okay, sige, I'm coming in the club. Wala pagsisisihan. Diba? Yeah, and we're here. And yun nga, kung nagsisimula pa lang tayo, nakikita natin yung growth ni Coach Miranda from sa educational front up to being a full-blown university and dumami yung mga awards through the years talaga. And then, kung masabi natin, nakita natin yan from first year ng PBW up to the present, etc. Grabe yan. Grabe. So, tuloy-tuloy. And kahit yung unang traders fair natin together, na-meet natin yung mga nandun nun. Kaya ang dami na rin talaga nangyari in the space. And nandito kayo, lahat na nanonood, yung 48 million viewers natin dyan across the platforms. Kayo, shoutout sa inyo lahat na nandito pa rin kayo. And patuloy na natututo at nakikinig kay Coach. So, as we go to the topic, ayan. So, kahapon, we discussed about lamang o nalululong ba talaga ang tao when it comes to trading or gambling. So, yung isang nabanggit ko nga kanina, let's try to discuss on that yung isang celebrity na may jowa na medyo malaking amount. Trending recently. Oo, trending recently. Nag-trending na siya, diba? Nag-trending niya 2 years ago, tapos na-revive ulit Na-revive ulit kasi nag-break up na daw. So, sa mga nakakaalam, kayo na lang yung mag-type. Kung sino tong influencer na to na business na rin ang pinapasok. Pero yun na nga, around 150 million ang pinatalo supposedly na partner niya when it comes to trading, lalo na sa leverage trading. Ano bang masasabi natin dito, Brother Gio, with regards to leverage trading? Kasi nagpa-survey ako. Nandito rin sa live. Kamusta survey? Tingin ng karamihan, gambling daw talaga ang trading . Ano bang gambling daw talaga trading? Subjective kasi ang gambling . Subjective . Depende sa like how you view it . Kasi kung papasok tayo sa like the nature of gambling, most of the things that you do in life may halong gambling . Diba? You're risking a lot of things. Diba? You're like, kumbaga sa like may dumating na opportunity, tapos meron itong current na stable job mo. Diba? It's a form like gambling, risking your way to get that opportunity and hopefully mag-pay off. Mga ganong nature ba? Pero kasi by the end of the day, like meron din category na gambling, literal casino. Like brainless gambling siya na nagpindot-pindot ka and hopefully manalo ka, diba? Kumbaga, yun yung pinaka-category na gambling talaga na when you say gambling. Pero maraming subjective way of gambling pag pumunta ka dun sa isang industry, like for example, nag-trade ka ng futures trading. If nag-trade ka ng futures trading ng literal, wala kang trading plan, wala kang technical analysis, wala lang, tingin mo lang tataas, nag-long or short ka lang. Obviously, walang basis. Talaga, literal. Hindi mo alam yung mangyayari, gambling talaga. Na parang casino. Yan parang casino. Pero kasi meron kasing point na yung pag kompleto yung plano mo, kompleto yung review mo, kompleto yung analysis mo with macro level tsaka technical level, you're playing with probabilities . 'Di ba? Probability na . Kumbaga, okay, yung probability na to based sa chart, magpe-play out siya. So, pag yun yung basis mo, manalo ba talo,
doon ka ano sa probability, not because nagbabakasakali ka, 'di ba? Yun yung that's how you view it kasi everything in life can be categorized as gambling. Pero kung i-base natin sa casino mindset, kung mayari ito casino, itong category ng gambling, hindi. Lalo na kung may plano ka. So yun. Ang hirap doon, daming complications. Kasi Ang daming complications. Yes. daming Go. complications. Pwede mo kasi sabihin ganun, pero kasi paano kung professional ka? Paano kung yan talaga yung ginagawa mo na profession na kompleto kang like nag-aral ka, meron kang through like 5 years, let's say 5 years of experience, and then lahat na ng strategies inaral mo, lahat technical analysis pati macro. Tapos proven and tested, you're someone who's really profitable in the long term. How can you say that's gambling, di ba? Yun nga yung point. Yeah. Tsaka, I want to focus on that statement. No? Ano kayang specific na mga task ang top of mind mo na sabihin nating accepted ng culture ng Pilipinas, pero ano ba yung considered siya as gambling pa rin? Yung there are a lot of Anong things mga that tasks, you're activities, pwedeng What's similar gaming or examples? whatnot? Sige, Lahat siguro ako personal. Sige, ikaw. go personally. Go. Sige, personally, ever since bata ako, ang tingin ko sa loto, yun talaga literal gambling yun. Pero it comes with the packaging or nabenta siya as with a purpose na nagagamit na maayos yung pondo or nagagamit siya for whatever. So for me, okay, sige, acceptable. Pati yung sa mga probinsya, ewan ko kasi kung meron pa rin nakakita nito. Yung mga umiikot talaga, yung nagpapataya, 2-3 numbers. Pero kasi naaabutan ko pa siya until recent. Yeah. Ito, magbibigyan ko similar example. And it always boils down to like the point of view and intention of the person coming in. Mm-hmm. Kasi ganito, bigyan kita example. Pokemon cards, uso ngayon. Diba? Maraming pupasok sa Pokemon cards. Kami, originally, mahilig talaga sa Pokemon cards, collectors talaga. When we dive in sa Pokemon cards, makakuha man kami ng rare o hindi, we're happy we got the Pokemon cards. Definitely, di ba? By all means. Like, we collect, we buy, we collect. Pero kasi marami kasing pumapasok ngayon sa Pokemon cards, hoping para kumita, magbakasakali na makakuha ng rare doon para ibenta ng mas mahal. So, with that mindset, pwede mong makonsider na gambling siya. Di ba? Kasi gagastos ako ng 10,000 para kumita ng 100,000 sa Pokemon cards. Hopefully, makuha ko tong rare na to. Di ba? You can There's consider that mindset. Totoo yan. Because of the mindset, di ba? That's how you view it. Pero ako, gagastos ako sa 10,000 kasi collector ako ng Pokemon cards. Rare man o hindi makuha ako, I'm happy with it. Mindset. Mindset, okay. Sige. So, let's read some comments, no? Yan. Nagsabi si Tart Fernandez sa peryahan daw. Sa color game siguro to. Hindi ko alam kung ano sa peryahan. Pero color game na alala ko kasi may nakikita ako. Kasama ba din yung mga nagda-darts ka sa balloon, yung mga baril na may kinukuha ka na stop toy. Bigyan kita example sa peryahan. Sige, peryahan. Pag pumunta ka doon para manalo ka, kailangan makuha ko tong stuffed toy na to. Gagastos ako na marami hanggang makuha kay stuffed toy. Diba? Nagigets mo yung point ko. Of course, it's a form of gambling. Pero yung tipong, maglalaro ako, manalo-matalo, nag-enjoy ako sa laro ko. Ano tawag mo doon? Pati yung mga basketball na may prize na diba? pag na-shoot. Kaya nga, subjective kasi. Subjective. Ganon din sa crypto trading. Di ba? Makes sense. Tapos ito, galing kay Pat. Yung loto daw kasi controlled. 20-20, di masakit. Yung literal na gambling, walang limit. You could lose millions in a minute. Yan. Kasi parang kinakategorize sila na gambling eh. Pero technically, pag hindi mo talaga inaral, given. Casino, parang casino category na gambling. Parang iba kasi. Like, I would consider casino gambling as a different, yun talaga yung gambling eh. Diba? Yun yung legit gambling talaga. Legit na gambling in for terms that. of it's a different category of gambling. Pero yung mga ganitong bagay, like you're gambling away something pero hindi siya not necessarily yung parang
Di ba? If you know what I mean. Subjective kasi. Ito. Marami mga Oo. comment. Ayan, yung mga nakaka-relate sa conversation natin. Di ba? Before ko show yung mga comments, no? So, nakakatuwa na you, as Filipinos, nagigets nyo yung pinag-uusapan. And as part of the Nagigets community, nila actually. Oh. nagigets nyo kasi we are part of this culture, no? Na there's culture acceptable, there's hindi. Kaya, it should be open and discussed kasi financial matters to sa bahay. Mhm. So, what are acceptable, what are not, lalo na tumataas yung rates nga na merong nalululong, nababaon sa utang, Mhm. may mga those kind of things. So, this is at least an opener na you should be open to this discussion, which also helps at least na na-open siya and aware kayo, hindi lang basta nahihiyang pag-usapan. Kasi parang, I don't know if everyone will agree. Most Filipino households have the tendency to shy away sa discussions about money. Ayan, talaga. Ayaw pinag-usapan yung pera, yung sahod, o pinag-usapan yung ganito, saan napunta yan. Parang it's taboo to talk about money. Pero pag meron nangyayari, ayan na, nag-spiral siya. But we'll not go into that. So ayan, sabi dito ng isa, si Millionaire in Progress, always bet on yourself no matter what the odds are. Yan, Gio, mukhang may maano ka dyan. Words of wisdom. Always bet on yourself no matter what the odds are. Of course. Of course, I believe in that. Kasi by the end of the day, kakampi mo talaga eh. Kakampi mo sarili mo eh. If you won't, how can you make it? Yun That's the talaga best investment Yeah, nga, quote and quote. how can you make Sa it? sarili mo. Yun tama. So, additional time zone tsaka sa mga arcade yan. Ano pa reason mo kung bakit ka ng time zone? Mag-enjoy o baka sakaling manalo ng stop toy sa claw machine. Meron kasi mga hustler doon. May diba? hustler doon. Promise, may Diba? hustler sa mga ganun. Yung talagang yung tokens, legit, tokens na yung tawag doon, di ba? Alam niyo yun, for 100, ganitong tokens. At gawin nating physical kasi crypto is very digital. Hindi nagigets ng karamihan na it happens also in the physical world. So when you go to places, similar to this yan, token talaga literal, yung binibili mo, meron kang lalaroin, maglalabas din ng tokens. Ng tickets. Yung alam mong tambay whole day, hindi gumastos, pero nilaro niya sa token generating machine para makapaglaro ng 24/7 ng Tekken, makapag-farm doon sa mga initial D, mga driving, or whatnot. May ganun. Yung mga tickets, or mga kuha ng prize. Subjective kasi talaga eh. Kasi yung the idea of it eh. It's more like how you treat it. Nire-reset lang ang machine. Purpose. Very true. Ako, pag nagta-time zone ako, casual lang. Tong eats. Yan, yung tong eats, mga card games, poker, sa iba. Yan yung mga early days of ano. O sige, bigyan kita example, tong eats na may pera. Tapos given. Paano yung mga nagda-tong eats ng ng high school, wala namang perang di ba? Pagalingan lang, in between. Yung guyong-guyan. Di ba? Doon. Tapos pingot yung kapalit. O whatever. Pitik. Kanya-kanyang variation, kanya-kanyang tinataya, quote-unquote. Hindi siya laging pera. Pero ang pinaka-obvious talaga yung pagdating sa pera. No? Yan. Katulad nito, mahilig talaga sa sugal mga Pinoy kasi nasa isip nila may opportunity sa pagsusugal. Yeah, given. Kasi we have to face the fact na we're living in a third world country. Siyempre mga Pinoy, hindi naman malaki talaga liquidity niyan in general. Ha? So isipin mo, with the little that you got, there's always a hope na itong maliit na meron ako maging malaki. Always trying to hit that big jackpot wherever that is in life. Kasi wala yung syempre yun ang iniisip natin na pag-asa natin eh. Without thinking na sobrang daming ganun, malululong, mauubos ka rin eventually, 'di ba? So pero ano talaga eh, like it's binibenta kasi talaga ng sugal in general is kumbaga yung hope eh. Hope na makuha ko to eh, 'di ba? Kasi cool, wala tayo nun. Hindi natin maabot. Hindi katulad ng ibang bansang first world country. Magtrabaho lang sila na maayos. Kaya nilang maabot yun. Tayo kasi, we don't have that privilege unless magkaroon tayo ng magandang career or connections or whatever man na maabot natin sa buhay. Or yes, maka-jackpot, maka-chamba. Pero kasi, di ba, what are the chances of that? Yun. Very clear yun, no?
when you Mm. go into something, kahit ano pa yan, basta may tinataya ka, pwede maging gambling. Honestly, ewan ko kung, this is just question at the top of my head, no? Maraming parents din, nung panahon ko, nung pumasok ako sa nursing, nagsugal na ipasok yung anak kasi nursing daw, dadalhin sila sa abroad, Yes. makakakuha. I would say that's also gambling. Kung binenta nila yung lupa, yung pinagkakakitaan sa probinsya, may manalinig isang stories na gano'n. There was a time during the great nursing boom noong 2002 to 2010 Mhm. na talagang merong iba para lang makapag-enroll, makapagtapos, talagang pinasok as gambling yung edukasyon. Mhm. So, yun, education na yun, literal, college fund yun, college degree. Meron pa rin gambling aspect. Kasi syempre, Yep. paano, kukumpitin mo yung college education, lalo na ngayon, magkano na? Dati, tuition. Magkano ba tuition nung panahon natin, Gio? Baba pa tuition ng panahon natin. 30, Compared 40? ngayon, ha? Oo, Oh, 30, 40, mga 30, 35. 30%. Yeah. Around 30, that much. 35%. Oo, ganun. Oo, ganun. 30 to Ngayon, 50. magkano na? Malaki na yung 50% nun. Oo. Ngayon, parang feeling ko, doble. Sobrang Ay, mga grabe. So, imagine mo yung level ng sugal na ginagawa ng Pilipino para makaangat sa hirap. Mhm. Tama ka dun sa binanggit mo about culture and the mindset na meron tayo to just get out. Even education is treated as gambling. Katulad nga sinabi dito, benta kalabaw para sa book, Facebook, pamili ng cellphone. May mga estudyante, umabot yung story na yan. Ako, umabot din Oo, sa akin yun. nakita ko rin yun. Pambili Ito, may ng comment libro. pa isa, oh. Ang Pinagkaiba ng pinagkaiba gambler. ng gambler sa trader, for me, ang totoong trader, alam yung risk, may disiplina. They limit their losses like 1 to 2% of funds nila per day. Ang gambler and trader, walang risk management. While I agree with this, ito, I agree sa statement na yan, pero binato din sa akin yan ng sa gambling. Paano ko in-apply mo yan sa gambling? Sa casino? Pwede rin eh. Like, sabi ko, oo nga, no? Pwede mo i-apply sa casino yan, ah. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, subjective eh. Like, para sa akin, whole new category ang casino. Yun talaga, kahit anong gawin mo, kahit may risk management ka doon, 1 to 2% funds per day ka, casino is casino. Kumbaga parang, yun nga, di ba, nagigets mo yung point ko. Kaya nga, nabaril ako din dati, sinabi ko, pinag-aiba ng trading, lalo na pag versus sa gambling ng kasi, paano kung in-apply mo sa gambling? Sabi ko, oh, de, pero real talk, I believe in this. Subjective pa rin, pero I mean, basta casino is casino. Parang gusto ko na lang sabihin, casino yun eh. Casino. Parang ganun eh. Mahirap sagutin. Kaya sabi rin ni Ay, Patty, nako. di may edge ka daw pag ginamit mo yung ganong strategy sa... Well, oh yes. Oo, totoo naman talaga. Totoo naman At the same talaga. time, sugal ang buhay. Buong buhay mo, hindi ka makakalabas ng buhay eh. Matatapos mo. Kasi diba? I have to agree. I did casino pero casually lang before. Di naman ako nalulong, di ako na-addict. Pero minsan, meron ako, for example, I have 10,000 pesos. Trinay ko lang yung 1,000 pesos. Nanalo ko ng 5,000. Pull out. Oh. Tawag mo doon, risk management. Pull out. Oh. Once is Diba? enough. Ginawa ko yun. Pero kasi hindi ako addict, hindi ako babalik. Alam mo yun? Tapos anong in-enjoy ko, kinain ko na lang. Oh, di ba? Oo, yan. O yan, nanalo ka sa Ginagawa ko mga... dati yun. I mean, yun talaga. Kasi part of Pinoy talaga na-expose ka. One way or a form or another. Madadivert yan to something else. Pero ang reason ko bakit trading ang one of the easiest way the hardest way to earn easy money, as they call it. Yep. No? The hardest way to earn easy money. Mabilis mo makuha, pero kung hindi mo alam kung paano mo nakuha, mabilis din mo mawawala. Yeah. That's reality if you have not experienced trading. Kasi iba, trato talaga doon sugal. So, kaya nga dapat magkaroon ng may magkaroon ng ibang term, ibang category. Like, lagi kasi nila sinasabi gambling, casino is one eh. For me, casino is a whole new category. Literal. Oo. Tapos yung gambling is subjective. Gets? Kaya nga, kasi kahit ano pwede mong i-categorize as gambling eh.
Yun nga yung Kahit ano eh, nga, kaya nga subjective eh. Kaya nga sabi ko, casino yan, casino, casino. Yun na lang yun. pag kinategorize mo casino, Sabi, bagsak. pag sinabi mo, casino ba ang crypto trading? Hindi. 'Di ba? Ang daling sagutin, 'di ba? Mm. Pero when you say like gambling, crypto trading is gambling, and then Pokemon cards is gambling, and then whatever you're doing is gambling, time zone. 'Di ba? Mapapaisip ka eh. Depende sa mindset ng tao, depende on how they handle it. 'Di ba? Kung ano Yun yung nga. umaandar sa isip yung Oo. nagpapaandar mismo. Mahirap kasi tanggapin sa tao, hindi ako nagsusugal. Oo. Pero gumagastos ka ng 200 to 500. Parang sarap i-protesta eh. I-separate nyo ng kategory ang casino. Huwag nyo nang idikit sa gambling. Iba na yun. Negosyo is negosyo, I Ay, nako. guess. But Oh, yeah, di ayun, ba? let's Parang leave- sarap eh. No? kung pwede lang. Pero right now, hindi siya Oo. existing. But yes, sabi nga ni Christian, to read some comments, no risk, no history. So malinis. Huwag mo nang simulan. Tama. Sabi naman ni Millionaire in Progress, may cash in, cash out kami, men. Kumikita ako sa mga cash in fee na mga nagsusugal dito sa amin. Nakakonsensya kasi parang ako yung nagiging gate to pero kumita. Pero what's your insight on this? Yung nando ka sa industriya, ikaw ang parang ikaw yung GCash ba? Cash in, cash out. Ikaw yung GCash. Kasi ano Oo. eh, you're a provider, business provider. Ang hirap mag-comment about that kasi by the end of the day, ako naniniwala pa din ako na. Of course, meron talagang gray area yan eh. Mga may nagpo-promote. Ito 'di ba by recent may nag-trending. Pero may providers. Minsan kahit ano saang bansa meron talaga like even when you go to first world countries meron kasi by the end of the day nasa tao pa din eh. Kailangan dito na preach talaga yung disiplina eh. Because there will always be providers pero nasa tao pa din talaga yung disiplina. Kahit nandiyan ka as a provider kung yung mga tao is hindi naman hindi literal na nagsusugal gambling mindset na paulit-ulit cash in ng cash in. 'Di ba? Yun For talaga now, business is business, yun muna. Yung emotion and negosyo konsensya. It's everywhere. Hindi siya mawawala. Kunyari mawala ka sa pag-cash in cash out, mahanap din sila ng iba. Kasi alam mo yun, there will always be a new thing. Nasa tao pa din yan na nagsusugal. Mawala ka man, may bagong uusbong. Ganun May lang yun. usbong kasi, nakikita nila, uy, may kita dito sa ganito, ganyan. Kaya, ayan, our mistakes is the hardest pill to swallow. Yep. Kasi kung alam natin yung kinahihinatnan, pero yun na nga, may sinasabi kasing good and bad karma. So, I'm not sure how it works in reality. Kaya nga yung Chinese may mga feng shui dyan. Ang pinaka parang punot dulo ko dyan, if you're earning in that industry, ano yung specific ways para to ward off yung mga ganyan? Yes. May Kumbaga, are activities you yan. encouraging people na magsugal? Are you Kasi ano naman yan eh. Like, pero kung sinabi mo lang na provider ka, pwede ka lang mag-cash in, cash out dito. That's it. Wala namang masama doon. Kasi you're just a provider. You're just a business provider. Middleman. Middleman. Pero mag-cash in ka dito para makapaglaro ka, para makapagano ka. Ganon. Increase Baka ang sakali sales. manalo ka 1 million. Ayun, iba na yon, di ba? Yun talaga nilululong mo. Yun, iba na yon. Kaya nga it's all about it's all about the perspective and subjective pa rin talaga. Yeah, kaya doon tayo papasok sa sinabi ni Pat. Yun pa, ang mga totoong trader di na addict. Level-headed, may self-control. Pero it's also true, no? Bago nila ma-reach yan, may pinagdaanan niyang matindi. Yes, automatic yan. Alam natin yan. Yun yung part talaga dyan na before they become that. Pero kasi another aspect or perspective rather dito is on a daily basis, they set certain levels of, parang yung awareness nila nandun. Hindi siya basta lang mag-engage ako dito, tapos okay na. Kumbaga, 1 lose or 2 straight losses, okay na. Lalo sa trading. Hindi kasi pwedeng ipipilit mo. Those are certain things na kailangan pag-isipan. Lalo na sa system with Coach Miranda, alam natin na pag traders tayo, we have our own rules in the system.
The system will do its thing, pero ikaw din as a trader, touch grass. Yup. Hindi pwedeng araw-arawin mo yung trading. Hindi siya full-time talaga. And yan, kasama nga rin sabi dito, kaya maglabas ka na lang ng pera kung anong kaya mong mawala. Mawala. Obviously, in every investment, ganyan naman talaga dapat. Hindi mo dapat ginagalaw yung pangkabuhayan mo. Yung pang-bills mo, pangkain mo, in any aspect. Kahit whatever it is. Lalo na pag-investment. Di ba? You have to Doon treat it as papasok pag yung- nilagay mo, yun na yun. Oo. Nandiyan kasi yung values, nandun yung priorities. Meron kasi akong mga nababasa rin, syempre. And of course, there are times na makaka-relate ka na pinantaya talaga yung parte ng negosyo, parte ng kabuhayan nila. Pero yun na nga, ano nangyari? Di syempre, nawala yung negosyo nila. And naghanap sila ng bagong paraan para makabangon. Nagtulungan sila sa family. It is Ako, what it is talaga. dumaan ako sa traditional business. Naglabas ako 1,000,000. Nangyari. Naabutan ko yan, yung sa food cart. Dalawa pa yun. pa. Dalawang branch Oo. yun. O, di ba? Ano nangyari? Walang balik. Semi-break even, or pagod lang. Yung pagod mo, walang break even Napagod dun lang talaga. ako, oo. Ano yun? Food business. Nung uso pa yung mga food parks. Di ba? Parang, pero hindi mo pag-iisipan na parang na-scam ka. Di ba? Pinili mo yun. Pero sinugal ko yun. Di ba? Oh. Mm. Baka sakaling kumita ka ng sa food business kasi booming ang food parks noon. 'Di ba? Tapos tinamaan ka ng pandemic. Iba pa. It is what it is. Ganun yung at least yung mindset mo doon, you know how to bounce back up no matter what. May plan A, plan B, plan C, plan D ka. Nandun pa rin yung risk management, nandun pa rin yung sistema. Nandun pa din. Kaya actually nga napakaganda ng trading, Yung kung nagsimula ka nag-aral ng trading, nakita mo yung risk management, nakita mo yung mga ganyang bagay, makikita mo yung level of participation ng pera mo, ano yung effort mo, Yes. at the same time, ano yung part mo doon sa sistema. Kasi kung emotional ka, and versus alam mo yung logical ka na part. Kasi maglalabas ka ba ng pera? Usually kasi may mga tao talaga emotional gumastos. Emotional sa shopping. Ako sa Pilipinas, sa dami ng mall. Naku po. Yes. Shopee, ina-access pa sa phone. TikTok shop, etc. Kaya ako wala akong notif ng Shopee na yun. Yung mga naririnig mo sa mga tao, Wala akong notif na naka-off lahat yan. yung notif na maririnig mo yung ringtone. So, there's impulsiveness and those are things na tinitrain ang utak natin. Because all our 5 senses, ito lang din, additional insight to. So, if you have 5 senses at nakikita, naririnig, nararamdaman, naamoy mo yung isang bagay. Kaya nga pag nasa casino ka, nakikita mo yung word, naaamoy mo, naririnig mo yung yung design, yung color. It's all designed to help you psychologically participate. Part of it talaga siya. Pati sa mga apps. So siguro, alam, ito sa mga nag-Japanese na games, yung gacha games. Yan. It's part of to bring you in and paikot-ikutin ka. Kaya one of the fastest earning nung pandemic, mga gacha games. Yung isang kilalang game yun, yan. Naging $1 billion sila in a flow. Nako. Grabe. So, thank you din sa feedback. Ayan, si Millionaire in Progress. Ang gaan ng flow ng kwentuhan na to. I like the vibes, both of you po, man. Thank you po. Thank you din, Millionaire in Progress. Yeah, magandang pag-usapan din kasi yung mga ganitong bagay. Kasi para na magkaroon ng awareness. Kasi parang nangyari kasi nakakategorize. Like for example, ang trading as a form of gambling. Pero actually kasi nagiging subjective siya. Kaya sometimes ang hirap i-defend in the sense na, okay, kung ako sasagutin ko yan ngayon, ito, balik tayo. Kung sasagutin natin yan, hindi casino ang trading. Definitely. Magkaiba sila ng casino. Diba? Kasi casino, mostly brainless yan. Pindot-pindot ka lang, hopefully manalo ka. Or latag ka ng cards mo, walang ang game of probability mo diyan, ang may hawak yung kapalaran. Swerte kong kapalaran. Kapalaran. 'Di ba kapalaran? Kasi wala kang control doon, basta nilagay mo, nilatag mo lang yung baraha mo or yung pindot mo. Sa trading kasi, ang dami nag-take into account yung
risk to reward ratio, risk management, charting mo, macro, yung pag-i-review mo ng lahat on that probability of if the price is going up or going down. Hindi tipong tingin ko bababa, tingin ko tataas. Hindi eh. Ang dami mong indicators eh. 'Di ba? So how can you say that is a form of casino? Hindi, 'di ba? Pero in terms of the perspective kasi of gambling, kumbaga you're gambling away your money, hopefully na lumaki. Pero technically, hindi siya casino. Ayun yung talaga gusto ko sabihin Basta eh. yung category lang na yun. Oo, category na yun eh. Kasi parang ano eh, parang doon ako naiinis eh. Kasi kumbaga pag makikipag-debate ka, anything in life, kahit sabi mo Pokemon cards, kahit sabi mo ganito, pwede eh. Babarahin ka lang, pero hindi casino yun. Definitely, hindi casino. Sobrang like 0% na casino ang trading. Ganun siya. Very true. Kaya ito, dagdag ko na rin, sabi ni Millionaire Pro, hirap ng dinaanan ko po, Puya. Puyat, pagod, iyak, tas sasabihin gambling lang. Yung nagtitrade, kasi mental fortitude yan eh. May emotional ano pa. Yun yung, ito tuturo ko sa inyo, ang sagutin nyo, hindi casino ang trading. Ganun siya. Minsan Para hindi mo na technically, kailangan explain. tapos na. Oo, tapos na. Results will speak for itself. Kasi minsan, kaya sila naggaganyan dahil dito. Subjective kasi ang gambling eh. Subjective eh. Not depende sa ano eh, perspective, sa how you do it. Ang dami. Pero when you categorize it as casino, hindi casino yan. Ganon. Yun lang. Para hindi tayo nag-aaway, wala Para tayong hindi na kayo malito. Mm. Kasi pag ang mindset kasi ng tao pag sinabing gambling, casino na agad, di ba? Automatic. Pero hindi casino yan. Wala ka sa casino. Wala ka sa casino. And yan. Ito actually, before we read this comment, no, I really appreciate yung mga nagko-comment right now. So nakikita ko talaga yung kung ano yung pinalaki ni Coach Miranda dito sa community ng GMMG, no, na nakakausap kayo, etc. And at the same time, kayo mismo, real life experiences nyo to na sinishare nyo with the community. And we really value yung sinishare nyo dito. At tulad nito sabi mo, actually nabalik ko noon, 1 month straight, di gumagana yung strat ko. Pero okay na, it's a cycle. Very Part true. of the learning experience. Usually pag ganyan, you know when to pause and stop touch grass muna. Kasi as you can see, yung may mga part talaga ng cycle na sobrang hindi mo na ma-predict and mabasa yung chart. So know when to. Okay. Take a break Abang ako ng trend. Pagbalik ng trend, saka ka bumalik. Kasi diba, minsan lang, against the trend eh. O kaya talagang hindi talaga yun yung meron talaga nangyayari doon na hindi natin may explain kaya hindi pumapasok. So wag natin ipilit. Pwedeng ganon. Tapos, to read other comments din, si Munchlax, o Pokemon na Pokemon. I was a casino player before I entered crypto. Si Munchlax. Sige, ikaw, Munchlax, how would you differentiate casino and crypto? O, di ba? Kasi mas madali kasi pag casino eh, di ba? Ito yung sagot ni Sugal ang Munchlax. crypto pag wala, o, di ba? Kasi, syempre, of course, may nagsusugal talaga sa crypto. Given naman na talaga yun. Di ba? O, given, meme coins. Ano ba tawag mo doon? Di ba? Wala silang use case, period. Walang use case eh. So, yan yung point. Di ba? So, sabi rin dito ni Going Merry, sugal ang crypto pag wala kang control, limit, and plan. So, hindi natin dina-downplay yung mga nagsabi na sugal ang crypto, etc. It's just that, syempre, baka yung previous exposure, yung mentoring, or yung community nakita nyo, yun ang pinakita sa inyo. Siguro at some point of our lives, lalo na pagsisimula, dumaan tayo dyan. I mean, lalo na sa first exposure natin sa crypto, of course. Yung wala tayong plano, pinasok natin kasi tingin natin lalaki pera natin. Of course, you can categorize it as sugal. Diba? Kasi sinusugal ko yung pera ko kasi di ko alam yung mangyayari pero tingin ko tataas. Di ba wala tayong knowledge nung time na nagsisimula tayo? Siyempre, kaya beginners talaga. O mga noobs talaga. Pero, salang ka. Pero, siyempre, eventually, pag natutunan mo how the industry works and everything else, how trading works, dyan papasok yung, di ba? Yung skill. Ito. Gio, pili ko ito rin. Di ba? Pwede mo nga sabihing sugal ng pag-ibig eh. O, tama. Diba? Pero hindi kasi ang pag-ibig. Yun nga gusto ko sabihin eh, di ba?
pero hindi casino ang pag-ibig. Mhm. Di ba? Except Di ba? yung, Ang except iba, yung dalhin mo initial hiwalay, na di ba? nagtumay. Oo. Maraming mga pinagdaanan, no? Yan, ganun talaga. Sabi nga, sabi nga ulit ni Munchlack, sobrang no-brainer ng casino unless alam mo kung paano magkaroon ng advantage. Lalo na kung blackjack, poker, yung alam mong may game of probability, mga Oh, pero mathematician. pero tatry rin ka pa rin ng river. Yung akala mo panalo ka na, biglang hindi dahil sa river kasi di mo alam yung lalabas. Sa poker to kasi kaka-poker ko lang nung nakaraan kaya alam ko yun. Oh, may nakapansin pa nung nasa likod mo, Pokemon Oo. daw. Pakita mo si Ano yan? Snorlax yan. Oo. Koto. Ano ba tawag dito? Ayan, mga Oh, yan. kinalaki namin. Ayan, si Oh, Snorlax. diba? Si Munchlax yung kanina. Ayan. Diba? Wala akong Munchlax eh. Pero at least may Snorlax. Diba? Yun nga eh. Yun yung ano, yun yung pinaka-point natin. Subjective kasi talagang sugal. Di ba? Pag tinatawag nga nila sa trading, you would do calculated risks. Di ba? Minsan yung risk, ini-equal nila to sugal. Kaya nga hirap eh. Pero yun nga, ako na sinasabi ko na ngayon, hindi casino ang trading. Yun talaga eh. May line Yeah, yan. May talaga line eh. yan. May linya yan. Hanggat hindi mo pa nakikita at hindi mo alam na tumatawid ka, katulad nga na-explain ko kapon, nasan ka, sa lamang o sa lulong? Yun Kasi talaga lagi ako, yun. syempre laging may magbabara sa'yo eh. So yun, tingnan natin kung mabara pa kayo nun. Hindi casino ang crypto trading. Pag-ibig Wala nga, na, talo na sila. Di ba? Totoo. And as we close this, kasi it's been an hour din and alam din natin meron din kayong buhay outside of this. So thank you sa lahat ng So ito, last comment for the night. Hype na hype din meant yung mga traders sa FB na Max Live, nagre-recruit, tas gambling nagiging trato sa crypto. Totoo yan. And pipiliin nyo talaga. Yes. By the end of the day, it's subjective. Paano mo i-treat ang isang bagay? Kung ang treatment mo is gambling or not gambling. Ganun talaga yun eh. Nasa tao pa din yan. Kaya subjective. Like, pag sinabi mong gambling ang crypto, depende kung paano mo siya i-handle. Diba? Depende kung paano mo siya i-handle. Pero when you say casino ang crypto, yun, totally hindi. Diba? Yun. Totally different world. Pahabol. Wala ka sa casino, kaharap mo on chart, Yes. nakikinig ka sa videos ni coach, mga mentors, may charting. Yes. And yan ang nakukuha mong edge. Last question, ilang taon na kayo sa GMMG or crypto? Personally ako, medyo bago pa ako sa GMMG talaga. It's been 1 to 2 years. Pero I've been working with coach on several different events for the past years. Kasi sa Bitskwela ako before, sa mga events din sa space. So, yung full-time na sa GMMG, it's been since last year talaga. For crypto, si Gio 2016. So, medyo may 10 years na siya. 2016, yes. Pero ano lang yun, exposure ng spot lang yun. Yung parang nag-buy and sell lang, tas di mo alam yung ginagawa mo. Yun talaga. Computer shop. Ganun. Yung computer shop, wala na, narinig ko lang yun, hindi naman na pumasok eh. Kumbaga parang doon na pumasok yung awareness. Ako, around that time din, pero yung fully talaga nag-dive, na-scam, natuto, etc. Around pandemic time din ako. Pandemic time. Research lang ako nung before pandemic. Kasi syempre may full-time job and so forth. Coach Miranda, nakilala ko, PBW. Ay, actually, hindi PBW. That was Bull or Bear pala. Sa Cebu. Yung sa Cebu. First time. Nagka-debate Nagka-debate kami about crypto niyan. Debate nun sa Cebu. Yes. That was a fun debate. Actually, friendly debate yun by Bitskwela nung time na yun. Very nice talaga yung time na yun. For the first time si Coach Miranda and napaka-humble na tao and And marami ka matututunan. Napakatalino din. Napakatalino. Sobrang galing nga eh. I mean, hindi ko na imagine before na there was a possibility we would be closely working with Coach Miranda and at the same time, we are having this discussion in his platform. So right now, again, thank you kay GU for joining us tonight. No? Hopefully, na-enjoy nyo ang guest KOL natin tonight na si GU. Before you answer this question, sa mga audience, type in na lang sino yung mga gusto nyong i-guest natin. So, Gio, ano ba ang
closing remarks mo for our audience today. Baka Closer may na- mga message ka. Closing remarks natin, ang gambling, subjective yan. Depends on how you handle it, depends how you view it. Doon siya nagiging gambling. Kasi anything in life can be some sort of gambling. Nasa sayo yan. Pero technically, I will end this. Hindi casino ang crypto and trading. Wow. Yun. Grabe. Thank you so much, Don Gio. No? So, sa lahat na nakinig ngayong gabi, kung meron kayo mga kilalang KOLs or anything na gusto nyo maging guest din dito, type down the names or leave us a message dito sa chat. Para, kasi, iba kasi yung feeling ng kausap mo na sa GMMG and meron outside. Kasi nagsistart sila ng mga communities. Yan, si Crypto Fortune. Yan. Thank you for the suggestion, Going Mary. No? Okay. So, mga ganon. Kasi meron tayong mga makikilala sa industry na iba rin naman yung ginagawa nila. And we're just one small community na dito sa trading sa Pilipinas. No? Di ba, Gio? Parang tayo lang din madalas na Oo, nagkikita. tayo lang din naman magkakampi. By the end of And, the day, yun. we all want the better for the Philippines, and of course, ma-adapt ng Philippines ang beauty of blockchain technology and crypto. Kasi maganda ang future naman talaga. It's just that, alam mo yun, we're not there yet, but if we believe in that this industry is gonna work out, we're all gonna make it. As long as we stay and believe in the vision of kung saan papunta tong mundong to, di ba? Totoo naman. Kasi meron talaga siyang reason kung ba't siya nag-exist. Yeah. And to close off din, sa lahat na nandito ngayon sa live na to, just to share, meron tayo upcoming event with Coach Miranda sa mga nasa Davao. That's next month. So, sino ba dito mga may kilala sa Davao or merong mga specific na gusto pang matuto sa trading? Mismong si Coach ang nasa Davao, and ano ba ang tingin nyong okay? Kasi minsan lang talaga bumisita ng Davao si Coach. So bakit nyo pa hindi susulitin? So for me, ito, nakikita nyo dito. Ayan, I will share my screen quickly lang. Mhm. Let's put it on stage. Ayan. So makikita nyo dyan, may Crypto Tech Analyst Executive Course sa Davao. This is going to happen next month sa August. So slots are filling up. So if hindi pa kayo nakakapag-enroll, please do check the link sa post ng GMMG Dubai. And at the same time, nakikita nyo yung QR code dito sa ating live. If you want to ask and learn more about sa mga courses ni Coach Miranda, do check it out. Walang pilitan. And kanina pinag-usapan na natin ang difference ng sugal at ng trading. So hopefully, you also have a better understanding kung ano yung pinapasok nyo when you start your trading experience, especially with the GMMG community. Then shout out again to Gio Comiya, our guest KOL for the night. Happy And to thank be you here. for having us. Of course, shoutout kay Coach Miranda. Nire-recruit ko yan magiging board ape na yan. Makakarating. Oo, malapit na yan. He's gonna be part of the club. So yun. Anyway, kita-kits tayo soon again. All And right. hopefully with Kita-kits Coach Miranda next time. Thank you, Tart, for your feedback. Yes, if you have any suggestions, please leave it in the live. Titignan natin yan after the So comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyo pa maging topic in the future or sino yung mga guest. Well noted yan. And let's see you each other on the next live tomorrow. Thank you, Gio. Thank you, mga kamerada. We love you, 3000. Bye-bye for now. Good night. Good night.